Ano pong masasabi nyo na kung saan-saan pumupunta ngayon si VP Sara? Ngayon nasa Australia siya, recently pumunta siyang Malaysia, Middle East, and of course, the Netherlands. Ano pong masasabi nyo lang dito? Amid all this happenings. Happy trip. Sir lang, if you think that yung kung halimbawa i-dismiss ng ombudsman itong case against the Vice President, tingin nyo ba hihina yung kaso ng impeachment, at least for the articles concerned? Hindi naman hihina. Pero sabi ko nga, kagaya po ng binanggit ko kanina, ay iba po yung timbang nung dalawa. Dahil yung isa, ang kinukonsider po doon, yung criminal aspect. Dito sa impeachment, ang kinukonsider dito ay yung conduct. Ang hinihir dito is yung conduct ng ating Vice Presidente. Thank you po. Thank you, Bibian. Gab Lalu from Inquirer Online. Go ahead. Sir, to clarify lang, yung pagka-surprise nyo, nanggagaling ba siya sa dahil mabilis yung proseso, yung paghingi ng ombudsman ng reply, ng answer from both sides, or dahil mababa yung turn around ng ombudsman, medyo masinop, kumbaga, hindi siya masyadong nagsasampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan ever since he took office in 2017. Well, mabilis in a sense na kagaya po ng binanggit ko kanina, yung timeline. June 10 sa plenaryo, pinasa namin. June 16, natanggap ng ombudsman yung kopya ng aming committee report. Kasi kinapi-furnish lang po sila. June 19 or 3 days thereafter, may action na agad ang ombudsman, pinasasagot na. Ang inaasahan ko po, magkakaroon muna ng fact-finding investigation ang kanilang field investigation office or officer. And then after that, pagkatapos nilang buuin yung mga ebidensya, saka pa lamang mag-proceed sa preliminary investigation. So dito po kasi lumaktaw na agad, dumiretso na agad sa preliminary investigation. Considering na yung committee report namin ay wala pang naka-attach na ebidensya doon except yung is privilege speech ni Congressman Valeriano kung saan pinanggalingan ng committee report. Sir, for the public lang, usually ba, gaano katagal yung ganitong proseso dapat? I mean, from the filing of the complaint to the preliminary investigation, tas yung mga parang summons. Well, iba-iba naman yung tagal, no? Pero ito medyo mabilis eh. Diba binanggit ko nga kanina, pagkatanggap nila after 3 days, preliminary investigation na agad. So, yun lang naman. But, syempre, we do not question that, di ba? Hindi naman natin po kino-question. So, kung ititreat nila yung ating committee report as the complaint, so be it. Basta tayo, aantayin po natin yung magiging counter affidavit at humihingi tayo ng palugid na bigyan tayo ng pagkakataon na makapag-submit din ng ating reply. Kasi kagaya nga po ng binanggit ko, doon po sa ating committee report, hindi po nakatouch doon yung mga ebidensya. So, sana mabigyan tayo ng pagkakataon na makapag-submit ng reply para may attach natin doon yung ating mga ebidensya. Sir, last na from me. Just for the public again. Kasi sabi nyo kanina, parang may principle na dapat impeach muna bago sampahan ng kaso. Is the Vice President immune from suit? Well, ang presidente po, under the Constitution, ang presidente ang may immunity. But doon po ang pagkakaalam ko po, doon po sa charter ng ombudsman, dapat po lahat po pwede nilang imbestigahan except impeachable officers. So, ibig sabihin, kailangan i-impeach ka muna bago ka pailan ng kaso.
pwede rin naman tong umandar insofar as yung ibang mga accomplish. Kasi hindi lang naman ang BP ang nandoon. May mga iba pa po. So, sa kanila po pwede pong umandar. Thank you, Gab. Earl Tobias again from IBC 13. Sir, nasagot na yung clarification from Kuya Gab. Tanong ko na lang din, dahil may magkasabay, should the camp of Vice President Sara Duterte show any prioritization? Kailangan ba yon na may susumite muna sila sa ombudsman? So, medyo may konting delay sa impeachment trial, or priority dapat yung impeachment trial over the ombudsman case? Well, I cannot answer for the camp of the Vice President. Thank you, Earl. Lena Escapanti, go ahead. Sir, circling back lang to my question, since you cited the jurisprudence, would you say that the ombudsman waiting for the resolution of the impeachment trial before making a decision on filing criminal or administrative charges against the Vice President and the rest of the OVP personnel is grounded or provided for by law? Would that be a fair statement? Insofar as the other respondents, except for the Vice President, pwede naman pong umabante. But dun po sa Vice President, hindi pa muna siya, unless and until lumabas yung resulta ng impeachment, that's the only time na po pwede siyang makasuhan. Otherwise, like for example, sa kaso po ng dating Chief Justice, pwede naman dapat di parehas na sinabay yun. Diba? So, ganoon din sa ibang mga naging impeachable officials except the President. So, kaya nga po naglalagay ng impeachment proceeding eh. So, ito muna. Diba? Yes, sir. Go ahead, Mela. Sir, sorry, isa lang pahabol. Ano pong masasabi nyo na kung saan-saan pumupunta ngayon si VP Sara? Ngayon, nasa Australia siya. Recently, pumunta siyang Malaysia, Middle East, and of course, the Netherlands. Ano pong masasabi nyo lang dito? Amid all this happenings. Happy trip. Are there any further questions from the media? If there are no more questions, we will hear the closing remarks of Chairman Chua. Maraming salamat po sa pagkakataon na masagot po ang inyong mga katanungan. Sana po nasagot ko po ito ng maayos. Maraming salamat po. Salamat po. With that, we'll wrap it up. Again, thank you very much, House Committee on Good Government and Manila 3rd District Representative Joel Chua. Maraming salamat po sa oras ninyong lahat, especially for